Brothers and sisters, good day. Today we shall continue the discussion on the second coming of Christ. Panahon ng pagdating ni Kristo. Ito ay isang lihim na panahon na ang Panginoon lamang ang nakakaalam. In Matthew chapter 24 verse 36, it is written, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. There are some people who would like to predict the future, and they say that they solved the mysteries of the Bible at alam nila yung second coming of Christ daw. But that is really against the Bible. No? May mga tao nagsasabi na darating ang Panginoon noong 1844 or darating noong 1914. May mga sikta na o mga reliyon na nagpredict. Mayroong nagsabi noong una na darating sa 1988 or dami pa, 2011. Pero yung score nila ay 0.00. Kaya maraming na din lang dyan. We know that Christ will come again, pero we cannot predict the day, the hour, the time, or the year, or the month. Kasi itong sinasabi ng Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Mayroong ibang mga pilosopo dyan na nagsasabi na, wala nakakaalam ng araw at oras. Kami alam namin kung anong year. 1844, 1914, 2011, or 2020, like that. Yun ay mga bulaang mga propeta. Yan. Bilang tao, hindi nalalaman ni Jesucristo ang tamang panahon. Ngunit, bilang Diyos na marunong sa lahat at nakakaalam ng lahat ng bagay, ay tiyak na nalalaman niya ang tiyak na panahon kung kailan ito mangyayari. Kasi dalawa ang nature ng ating Panginoon, from timeless time, no? From time immemorial, Diyos na siya before time began, before He created the world. But at the proper time, He was born of the Blessed Virgin Mary, and He took the flesh of a human being. So, dalawa yung nature niya, no? Nature as God at nature na tao. Sa pagkatao niya, namatay siya sa cross. At kumain, nagutom, nagsakit, natulog, etc. Tao 100% na tao. Pero 100% din siya na Diyos. No? Sa pagka-Diyos niya, binuhay niya yung kanyang sarili, muli niya binuhay. Siya rin ang nagbigay ng buhay sa lahat ng tao. He is the resurrection and the life. Persona, second person of the Holy Trinity, yung God the Father, creator din at saka life giver. That's why ang Father is God, the Son is God, just like the Holy Spirit is God. Pero they are three distinct persons. So sa second person ni Jesus Christ as God, He knows kung kailan siya darating ulit. Pero sa pagka-natura niya ng tao, hindi niya alam. Kahit ang mga anghel hindi rin alam. Kundi Ama lamang ang nakakaalam. Yan, kailangan natin i-distinguish yan. No? Kasi baka yung iba nalilito. No? Hindi niya pala alam. So, ibig sabihin, hindi siya Diyos. Hindi. Kasi we should consider that He, being by nature God, took the form of a man. At saka, when He took the form of a man, He has some limitations as a man. No? He suffered, no? Nagkasakit, yun.
hindi nagkasakit, ha. Ibig sabihin na yung na he experienced suffering, no? On the cross, and he died on the cross. Naniniwala ako o tayo na maraming magbago sa takdang panahon. At proper time, there will be changes. Sa 2 Peter chapter 3 verse 12, sinasabi, maring mapatagal o mapadali ayon sa bilis ng pagtanggap sa Ebanghelyo sa bawat tribo. Kasi God is the one calling. So he is the one who takes the call. So siya din ang master, siya ang boss. So kailan niya gusto dumating o bumalik ulit, siya lamang nakakaalam. Pero may mga condition na kung tatanggapin na ng lahat ng mga tao, especially ng mga Hudyo, ang gospel, sinasabi diyan na sa sulat ni St. Paul na darating siya. Sa Matthew chapter 24 verse 14, sa wakas ng panahon, darating siya. Mga layunin o mga objectives, ano ba ang purpose ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Una, upang lubusin ang kaligtasan ng mga banal, to perfect the salvation of those whom He called, the saints, the holy ones. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan, ngunit sa araw na iyon, aalisin niya ang presensya ng kasalanan sa atin. Chapter 9, verse 28 of the letter to the Hebrews. He will take away sin from us. So He will purify us. Kasi nagkakasalanan tayo, no? So He will purify us from sin. So that's the essence of the coming of Christ, no? So that's why when He comes again, dalawa na lang ang pupunta ng tao. It's either heaven or hell. Lahat na-purify na sa kasalanan. Ikalawa, upang maluwalhati siya sa kanyang mga banal. He will be glorified among the holy ones. 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sinasabi, pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya ay maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya. Everyone will glorify Him, and everyone will worship Him, among those who are believing in Him. Pangatlo, mga kaibigan, upang ilagay sa kaliwanagan ang mga bagay na nalilihim sa kadiliman, to reveal those things which have been kept in the darkness, no? Those things which have been kept in secret. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5, sinasabi na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso, to reveal the things in the heart, the desires of the heart. Kahit puso, alam niya. Kasi Diyos yung mga tao can only guess imperfectly. But God does not guess. He knows what is in the heart of man. Pang-apat na layunin sa pagparitong muli ng ating Panginoong Hesukristo, upang humatol, to judge. Yan. Kasi yung mga kaso ng iba, hindi malaman kung sino ba talaga ang tama o kung sino ang mali, sino may kasalanan o sino walang kasalanan. Kahit mga judges here on earth, kung minsan hindi maka-judge, walang ebidensya kasi malihim na ginawa o sikreto ang ginawa. Kasi bilang tao, binabasihan lamang ang ebidensya. And through reasoning power,
reasoning power, ma-come up o mararating yung hukom. Pero hindi perfect yan. Kung minsan hindi nga malalaman. But with Jesus Christ, lahat ipahahayag niya. Siya ay maghuhukom at wala nang appeal yan. At perfect yan. Na walang abuse of authority, walang abuse of discretion. At saka may jurisdiction yan. Siya ang hari. Yan. Si Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita. Yan, sabihin mo, oh, ang dami na naman na eh. Hindi lang thousands, hindi lang million, billion eh. Ngayon nga, ang tao sa mundo, 7 billion eh. Kaya ngayon, 21st century. I-add mo yung ibang mga centuries, no? 21 centuries na. Yan. AD pa lang yan. Plus yung BC or before Christ, no? Yung mga scientists nagsasabi na billions of years na tayo, 4 billion years. No? Yan. Pero kaya ng ating Panginoong Jesucristo, kaya niya alamin ang mga kasalanan. Kaya niya kung sino ang nanampalataya sa Kanya. That's the everlasting wonder of God. Kaya lahat ng mga tao magsampalataya sa Kanya. At tayo mga tao ay dapat humble lamang. Imperfect tayo. Only God is perfect. Panglima, upang maghari. Apokalipsis 11:15. Sa kanyang Kristo, no? Kanyang Kristo ang Ama dito, sa kanya din ang Kristo, anak niya si Kristo eh. At siya ay maghahari magpakailan-kailanman. And he will reign forever and ever. Parang Handel's Messiah. No? Nagre-reign sa ngayon sa langit, no? Pero hinahayaan niya pa rin na mabuhay ang mga tao at saka mag-decide kung mag-follow sa kanya o gagawa ng kasalanan. Pero when he comes again, hindi na makakagawa pa ng kasalanan ng tao. And that's the time that he will be shown as the King of Kings and Lord of Lords and the Savior of all. At saka yung paghahari niya walang hanggan. Yung mga tao may hari sila ngayon, no? Pero pagdating ulit ng ating Panginoong Jesucristo, wala na iba pang hari pa, no? Siya na lamang. Pang-anim, upang tanggapin tayo at makasama niya. John chapter 14 verse 3, sinasabi, muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostoles when they were gathered for the Last Supper. No? Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Believe in me and believe in the Father also. No? So, ibig sabihin, equal sila ng kapangyarihan ng Father. No? He and the Father. No? Wherever I am, you will be there also. In the future, yun eh. In my Father's house, there are many mansions. There are many rooms. So, kahit barong-baro lang lupa mo dito sa lupa, ang bahay mo dito sa lupa, pagdating sa langit, if you are one of those saved people, you will have mansions, you have rooms. Pero, your center will not be yourself. It is God. Kasi yung whole universe na ito, pagmamayari naman ng Diyos. Number 7, upang lupigin ang kamatayan. The last enemy ito sa lupa ang kamatayan. 1 Corinthians chapter 15 verses 25 to 26 sinasabi, sapagkat kinakailangan siya'y maghari
hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ay lilipulin ay ang kamatayan. So, hindi lang tao o masamang espiritu ang kaaway niya. Kaaway niya rin ang kamatayan. Kasi yung kamatayan yan, sinasabi sa the Book of Wisdom, sa Old Testament, at saka sa tentasyon sa Adan saka sa iba, dumating yan nung nagkaroon ng kasalanan si Adan at saka si Eva. So, may kamatayan. Yung kamatayan kasi sa Biblia at saka sa theology, dalawa yan. It means spiritual separation from God. Yan. In a state of mortal sin, buhay yung tao, pero spiritually separated from God. Pero mayroong physical na kamatayan. Separation of the body from the soul. Yan. So, lahat ng dalawang yan, bodily death at saka spiritual death, tatapusin na yun ng Panginoon. So, He is the Lord of life, the giver of life. Kahit si kamatayan na si Satanas yan dilipulin niya yan. The last element to be conquered. No? Yan. Paano darating si Jesus? No? How shall He return? Una, mayroong mga naniniwala na palihim lamang. Pero sa sinabi natin sa una nating segment, hindi ito lihim. Yung second coming niya ay hayag na hayag. Kung sa halimbawa personal na kamatayan, no? Parang palihim lamang na hukman niya yung tao. Pero kung sa kamatayan, individual na judgment yan ng tao. Pero sa second coming, general judgment, lahat ng mga tao makakita sa kanya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, sinasabi, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. No? It is secret like a thief in the night. Wala namang thief na nag-text sa'yo na, okay, at 12 o'clock midnight, darating kami dyan. Nanakawin namin yung mga cellphone nyo, mga laptop nyo, o mga alahas nyo. Hindi naman. It's a secret. The time is secret. Pero, pagdating ni Yesu Cristo, makikita siya ng mga tao. Just like na pagdating ng magnanakaw niyan, makikita mo, maririnig mo pa yan. Yun. Pero si Yesu Cristo, pagdating niya, makikita ng lahat. Matthew chapter 24 verse 24, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Secret yung time na wala nakakalam. Kasi kung alam kasi ng iba, sabihin halimbawa na sa January 2024, magrepent tayong lahat. No? Pero sa December 2023, magpalunod tayo muna sa kasalanan kasi hindi pa siya darating. Alam ng Panginoon yan. So hindi magiging wise ang tao ikumpara sa Diyos. No? Kaya hindi niya sinasabi kung kailan. Para anytime faithful yung tao sa kanya. So sa Matthew chapter 24 verse 50, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Maganda ka sa pagsalubong sa kanya ngayon. Tayong lahat maganda. Kaya nga tayo na susurprise sa mga tao na playing God. Yung sasabi na, alam namin kung kailan darating ang Panginoon. Na-solve na namin yan. Parang equation. Yung pagtingin nila sa Biblia, parang nagsosolve ng sweepstakes. Hindi. Pero maraming nalilimpan din lang dyan. Kaya ang Catholic Church hindi
si set ng date eh. No? Kahit nauna si Pope Sylvester, darating yung year 1000. Maraming mga playing prophets doon. During the time, wala pa mga Protestant movement. No? Kasi yung Protestant movement nangyari mga 1500s or 16th century. Mayroong may ibang mga faction, mga sekta, no? Pero wala pa yung major na mga Protestant movements. No? Sinabi ni Pope Sylvester, sabi niya, you cannot predict the day and the hour. You cannot predict the time. Jesus will come like a thief in the night. Nobody knows. No? Yan. Para maging alert yung tao. Always, no? Yan. So, wag maniwala sa mga taong naglilinlang. Yung naglilinlang para makapaghasik ng fear, para makakuha ng pera at saka makakuha ng miyembro na uutuin. Sa harap ng madla, sa kapahayagan, sa the way how Jesus Christ will come, no? In the midst of the crowd, no? Makikita siya, no? Sabihin mo, paano makikita? No? Iba yung sa North Pole, no? Iba yung sa South Pole. Hindi makakita kagad. Yung sun niya, makita natin dito. Pero doon naman sa kabilang pole, gabi naman doon. So, paano makikita? No? Magkabila, no? Pero, sasabi natin, the ways of God are not our ways. His thoughts are not our thoughts. So, He is greater than us. Paano makikita yun? No? Siya na bala doon. No? Maniwala na lang tayo sa Kanya. No? Hindi kaya ng isip natin yan. No? Kaya, hindi rin natin na maubos sa isip yung mga misteryo niya. No? Alam niya yung lahat. No? Kilala niya ang lahat. Alam niya na sa puso ng lahat. No? Mystery of the Trinity. Hindi makaya ng isip ng tao yun. What we can do is only believe that God is good and He knows all things. We surrender to Him our life and we glorify Him. Yun ang importante. No? Huwag na magpalalim pa. Akala natin Diyos din tayo. Hindi. No? Baka mabaliw pa tayo sa kaiisip niya. No? Sobrang isip. No? Wala kang tulog sa gabi. Yan. Sa harap ng madla sa kapahayagan. Apocalypse chapter 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa alapaap o cloud at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kanya, even those who pierce him. No? Malalim ang Tagalog dito eh. Nagsiulos sa kanya. No? All eyes will see him. No? Every eye will see him. No? Sabihin mo, kahit bulag, makakita yan. Sinabi ng Panginoon yun. Kaya nga marami siyang bulag na nahili, nakakita. So, kaya na yan. Kasi sabihin mo, 1 million ang bulag. Ang daming bulag sa Afrika nung una. No? Lahat yan. No problem. Makakakita yan. So, parang nakakaaliw mga kaibigan. Ano? Pakinggan natin yung glory of God. No? Yung in the wonder of God. Yan. So, saan darating si Jesus? O saan siya pupunta? Sa Pilipinas ba? Sa Espanya? O sa Roma? O sa Israel? Yan. He is the God of all people naman. You know? Wala nang language o color or sizes, no? Na mga tao, maliit tayo mga Asians, mga Africans, matatangkad, malaki, mga Europeans, mapuputi, no? No color, no? Wala na, lahat ng languages, siya ang Panginoon ng lahat. No? So, saan siya pupunta? Anong sinasabi sa Biblia? No? Sa pagdagit, no? Sinasabi natin, kukunin niya tayo eh. Kukunin niya. Tinatawag natin rapture, no?
The Catholic Church believe in rapture. No? Mayroong sinasabi na rapture na mystical experience ng mga saints and mystics. No? Rapture din yan. No? Mayroon ding rapture in the second coming of Christ na kanya is not sa yung mga believers. He will bring them to the clouds. So, kaya ipapakita sa mga tao na ito mga tao ko, these are faithful people. Yan. So, yung mga naiwan dyan sa baba, tumingin na lang kayo na umiyak. Sa alapaap, sa himpapawid, 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Kasi, kanina that's the happy meeting of the King of Kings, the Lord of Lords, with all the angels and saints. Salubungan yun. Parang pista ng salubong ng the resurrection of Christ, Nagkasalubong si Jesus Christ at saka yung si Virgin Mary together with all the Christians. Ang saya-saya niyo, letter B, sa kapahayagan, kasama natin siyang bababa sa lupa. Nag-meet doon sa alapaap, sa clouds, pero bababa na rin. Parang delegation yan ng king or president darating. May, yun, delegation yan na they will welcome the arrival and then they will bring the king to the people, represent sa people. Marahil ay sa bundok ng Olibo siya bababa. Zacarias 14, versikulo 4. In the Mount of Olives. Kasi doon siya nag-pray na nalangin na Father, let this cup pass over me, not according to my will, but according to your will. Doon, mahalaga yung Mount of Olives. Nagproproduce ng olive oil. Sinasabi ng mga experts, yan ang the best oil of all. Good sa brain, good sa heart. Kaya uminom ko niyan. Taken yan. Secondary lang yata yung ating coconut oil. Sa Mount Olive, doon siya nag-pray together with Peter, John, and James. And doon din siya nagpawis ng dugo. Kasi nakikita niya, he will sacrifice himself for the salvation of humanity. Yun. Ang bigat-bigat ng naramdaman niya doon. Buong mundo, past, present, and future, nakasalalay sa kanyang balikat. Hindi kaya ng sinong tao yan. Hindi kaya ng sinong angel dyan. Kaya ng anak ng Diyos. Diyos mismo. Yan. Kasi ang tao nagkasala sa Diyos. So, ang anak ng Diyos mismo ang nagsakripisyo para sa tao. It's beyond our imagination. It's beyond our understanding. Yung sinasabi ni Saint Thomas Aquinas na what our senses fail to fathom, let us grasp through faith's consent. Paniwalaan natin. Yan. So, dyan lang muna tayo mga kapatid. We hope you have learned further today on this second portion on the program about the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.